Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Isang pagkakataon na naman po, O Diyos, na mararanasan po namin ang presensya mo, mararanasan po namin yung kabutihan mo. At salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin ngayong umaga para makabalik po kami sa iyo para magpasalamat po sa lahat ng kabutihan ginawa mo po sa nakaraang linggo. Na tunay nga po, O Diyos, yung pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, ay patuloy mo pong pinapakita po sa amin. Patuloy ka pong gumagawa ng miracle sa araw-araw na buhay po namin para maniwala po kami na ikaw nga ay totoong Diyos, na ikaw nga ay buhay na Diyos, na ikaw nga ay nakakarinig sa panalangin po namin, ay ikaw nga ay nakikita mo po ano man kalagayan po ng bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, nandito po kami, hindi lang po para magpasalamat. Ito po ay araw mo, tinalaga mong isang banal na araw para, Panginoon, katagpuin mo po ang lahat ng nilikha mo nga po. Lalo na po sa kalagayan po namin, O Diyos, nakikita mo po yung bawat dinadaanan ng bawat isa po sa amin. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung katunayan, katotohanan na kailangan po namin yung tulong mo. Kaya, Ama, salamat po sa pagkakataon na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At mapagpasalamat po kami sa iyo at makakuha din po kami na mga kailangan po namin, lalo na po sa darating na isang linggo na ikaw lamang po, Diyos, ang makapagbigay po dito sa amin. Kaya, Ama, salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Naway, O Diyos, alam po namin inaantay mo ito. Nawa, O Diyos, masamba ka po namin. Nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po ang aming pagsamba, ang aming pagpuri sa iyo. Salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Psalm 28 verse 8 to 9, iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Amen. Jesus, you're my firm
righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust in the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every heart, the stormy day, my anchor holds me today. My anchor holds me today. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. For blessed stand before the throne. For blessed stand before the throne. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's
some. Sometimes you lose some. And right now I'm losing that. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it will be alright. Right now, just can't stand. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can. Stay to the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. Say it takes a little faith to move the mountains. Faith is all I have right now. When you choose, the mountains are moved. Give me the strength to be able to see these well with my soul. I know you're able and I know you can. Stay through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt will all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. Faithful, you've been good all of my days. Jesus, I will cling to you. Come what may, 'cause I know you're able. And I know you can. I know you're able and I know you can. Sail through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt will all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope
Ama, salamat po sa kasiguraduhan ng salita mo na iniwan mo po sa amin. Sabi mo nga po, O Diyos, isinulat mo ito sa mga puso't isipan po namin na sa gitna po nangyayari ngayon sa buong mundo, pwede po kami magtiwala sa iyo, pwede po naming panghawakan ang salita mo. Ama, salamat po sa kaligtasan. Ano man po yung mangyari, O Diyos, nasa iyo po kami. Kami po'y susunduin mo. At Ama, dalangin din po namin. Nakikita mo po yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kilala. Kahit yung mga lahat ng nilikha mo na maaaring hindi po namin kilala. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, ang kapangyarihan ng salita mo nga po, Diyos, abutin mo rin po sila ng iyong kaligtasan, O Diyos. Ito po yung gospel. Sabi mo, Panginoon, kung di mo po kami tutulungan, hindi nila kami maririnig. Kaya Ama, ngayong oras na to, O Diyos, bigyan mo po kami ng pagkakataon, O Diyos, masamba ka po namin ng tunay sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu mo na kasama po namin. At salamat po sa Panginoong Yesus na kasama at nangangako po sa amin na pwede po namin panghawakan. Nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Maganda ba yung umaga mo? Kasi araw ng Diyos to. Sa Kanya to eh. Tinalaga niyang banal ito. Ang kagandahan lang, araw niya ito eh. Dapat nga, magpapahinga siya, di ba? Pero alam mo ba na pinili niyang yung 7th day na nagpahinga siya sa creation? Pagkatapos ng creation, yung 7th day na yon ay pinili niyang makasama niya tayo. Di ba exciting yon na ito yung Diyos natin na dapat magpahinga siya, pero yung kapahingahan niya, alam mo, kapahingahan niya na gusto niya makasama ang mga taong minamahal niya sa araw na ito. Kaya salamat sa Diyos na ano man ang mangyari, ano man ang sinasabi ng mundo, ano man sinasabi na nakapalibot sa atin, ano man sinasabi ng siyensya, ano man sinasabi ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, meron kang alam na tao o Diyos na nagkatawang tao si Jesus, na siya lamang talaga ay nagsasabi ng tunay na katotohanan. Kaya itong 2021, nakakasiguro tayo, ano man na mangyari, matapos man ang COVID na yan o hindi, mabaksin ka man o hindi, ano man ang gawin ng mundo, yung plano ng Diyos pa rin ang mangyayari. Kasi napakaganda ng plano niya, mabuti ang plano niya kasi siya ay mabuting Diyos. Kaya sa isip, alam natin na meron siyang ginagawa kung bakit ngayon bawal pa rito yung mag-worship. Pero salamat, pinayagan ng worship team na samahan ako dito. Para yun nga, salamat din sa technology, salamat din sa biyaya ng Diyos na kahit yung mga kapamilya natin kay Kristo, sa mang lugar sila naroroon, kahit na nasa labas nga sila ng Pilipinas, alam natin na meron tayong mga kaibigan bukas, inaabangan nila itong recording na ito. At alam natin, plano ng Diyos yon na kausapin tayo, kausapin ang lahat ng nilalang niya, saan ka man naroroon, hindi titigil yung Diyos, hindi siya hihinto, kasi kailangan matapos kung ano man yung sinimulan niya sa buhay natin. So nandito tayo, hindi natin pinlano na magkaroon ng parang ano bang tawag dito, yung book study, pero ito yung ginawa ng Diyos. Akala ko kukuha lang ako ng isang sermon dito, pero pangatlo na ata ito, at pwede niyong balik-balikan ito, pwede niyong simulan yung parang lesson 1, dun sa YouTube, nandun naman siya. So ngayong araw na to, itutuloy natin yung bakit nilagay ni God ang Book of Daniel sa Bible? Bakit napaka-importante ito? Bakit maraming Bible scholars na pinipilit nilang tanggalin ito sa 66 books? Bakit marami nagsasabi na ito daw ay hindi totoo, ito daw ay fiction? Kasi nandito yung nandito yung sinasabi ng Diyos na mangyayari, ang nangyayari at mga mangyayari. Napaka pinagpala tayo. Makikita natin, nasaan ba na yung sinasabi ng Diyos na nung araw, 2,000 years ago, sinasabi na ng Diyos to. Pero sila, hindi pa sila nakakita na nangyaring yun, puro parang prophecy pa. Pero sa posisyon natin, nakita na natin nangyari na karamihan doon, di ba? Even yung birth of Jesus. Kaya napaka-importante ng Book of Daniel. Kasi pinapakita dito ng Diyos, ginamit niya si Nebuchadnezzar, ginamit niya si Daniel,
para ipakita niya ano yung sitwasyon nyo ngayon, anong mangyayari bukas, ano yung mangyayari sa darating na panahon sa pamamagitan ng panaginip. Sabi nga sa 2 Timothy 3:13, ngunit ang mga taong masasama at mga mapagkunwari ay higit pang sasama. Inililigaw nila ang iba at ililigaw din sila ng iba. Nung sinulat ito, wala pa sa ganitong kasamaan. Pero ngayon hindi nalingid sa atin kung gaano nakasama ang mundo. Talagang pabulusok na ang mundo pababa. Kahit makita mo sa generation natin, sa family na lang, di ba? Nung araw, ang bata, napakagalang sa magulang. Pero ngayon makita mo kung sumagot ang bata, grabe na sa magulang. At lalo na pag itong magulang, nagsimula lang siya sa mahirap, hindi nakagraduate yung magulang. And then magkaroon ng anak na professional yan, para mangingilabot ka kung paano sagutin nung anak, yung magulang. Ito na yung resulta ng hindi naman paganda ng paganda, kundi palubog ng palubog talaga. Kasi sa Bible, sinabi niya nung una pa, sabi niya, pasama ng pasamayan. Kaya dito mo kailangan ang tulong ng Diyos kasi hindi mo kaya. Makita mo, naglipa na. Naglipa na yung mga maraming isinilang na bata, ni wala man lang legitimate na magulang. Anong tawag doon sa pangit na salita? Anak sa labas. And then marami na nagsasama na wala mang kasal. Anong tawag mo doon? Pangangalonya. Pero tinatanggap na ng mundo ito, ganito na yung nangyayari. Kaya sabi ng Diyos, kung hindi ka pa makikinig sa akin, the worst is still yet to come. Kaya dito makikita sana kahit ngayong umaga, magpakumbaba ako sa Diyos, kailangan po kita. Kailangan ka po ng pamilya ko. Magmula pa kay Adan at Eva, walang pinagbago. Napalubog ng palubog. Maganda yung pinlano ng Diyos, nilagay sa paraiso, but because of sin, ito na yon. Magmula pa kay Eva, kahit na nangyayari ngayon, it is because of sin. Because of disobedience. Because of ayaw makinig. Makakapanood siya ng tatapusin niya yung, ano ba yung tawag doon, yung mga telenovela. Di ba nasa Netflix yan? Kung minsan mo, makita mo, yung season 1, ang dami niyang episode, di ba? Na kung minsan panunuorin yan, magmulang season 1, magmulang kung 12 episode man yun, di ba? Panunuorin niya kasi maganda eh. Panunuorin niya yung episode 1 ng season 1, ang kung 12 man yan hanggang 12. In one sitting. Pero yung darating yung Sunday, it's a Lord's Day. It's a holiday. Binigay ng Diyos. Hindi makatagal sa 40 minutes na sermon. Di ba? So there's something wrong. Ito pa yung dapat na buhay natin. Alam natin hindi. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. And it is because of sin. Kailan lang recently, nagkaroon ng parada magmula sa Baclaran Church papunta sa Senado. Of course, yung unang dapat kasama ko ron, pero hindi ako nakasama for some reason. Ang unang doon yung mandatory vaccination, yung sa Supreme Court yun, that was last week. And then itong recently, I think Thursday ata ito, LGBT. Na alam na natin, kinakasal na yung parehong lalaki, parehong babae. Ang system nito, LGBT plus Q. LGBT, LG, lesbian, gay, bisexual, T, transgender, hindi pa nakontento, dinagdagan pa ng Q. Ano yung Q? Queer. Makita mo yung nagko-cross-dresser. Sabihin na natin na accepted na ng mundo, but no, hindi. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kapag itong bill na ito pumasa, you have to pray about this. Lalo na kayong may mga anak. Hindi na pwedeng pigilan ang isang transgender na cross-dresser na magiging teacher ng anak mo. At kahit ako, pastor ako, hindi na ako pwedeng magpahayag dito ng biblical passages o mga verses ng Bible na nagsasabi about homosexuality kasi ikukulong nila ako. Kaya ipag-pray natin na ito, lalo lang sasama ang mundo. Na sana, I heard, sana ang presidente natin magkaroon siya ng stand. Stand biblically, ano ba talaga yung dapat. Afghanistan, nakita mo sikat na sikat ngayon yan. Of course, hindi naman talaga natin nakikita yung katotohanan yan eh. Di ba? Kung ano lang yung nakita mo, yun lang alam mo. And of course, kung minsan, bias yung media eh. Kung minsan, hindi
parehas, hindi naman parati. So, kailangan talaga natin ng malaman ng katotohanan true sa Panginoon. And then of course, sumikat ang Afghanistan, ang dami ng mga issue dyan. Alam mo, ito lang yung ito yung napansin ko. I saw sa TV isang history ng Afghanistan. Ano sila before? Alam mo yung in-interview, napakaganda, walang politics yung it's a plain history lang. Pero pag Christian ka, makikita mo why. Bakit ganito nangyari? Bakit parang pinapatay lang yung tao, parang higit pa sa pusa? Kahit ang pusa, hindi mo pwedeng ganun patayin, di ba? Kasi meron kang konsensya. And then makikita mo kung bakit. Doon sa interview, to cut it short, dati, ang Afghanistan, sabi nila, hindi mo kailangan pumunta ng Amerika, hindi mo kailangan pumunta ng Europe. Ganun siya kaganda. Masagana lahat, masaya, merong peace. Ang mababae, nakakover lahat, wala kang makikita. So, there is that culture na sinet ng God from the beginning. Nasabi niya, there should be an order. And then nagsimulang, siyempre mayaman sila, nag-open ang mundo, meron ng eroplano, pwede ka nang pumunta ng Amerika, pwede kang pumunta ng ibang bansa, and then some of them pumunta ng ibang bansa, and then nag-aral sila doon. At alam natin, Amerika, number 1 na mga university in teaching these leaders ng buong mundo. We are not against to doon. Pero alam na natin, ang mundo, iba yung ituturo niya taliwas sa tinuturo ng Diyos. So dumating yung mga nag-aral ng Amerika, babalik ng Afghanistan with the culture na adapt nila sa Western culture. Of course, pagdating niya ng Afghanistan, yung babae na hindi na siya magtatakip na mukha. And then alam na natin kung bakit ang babae during their time at during their geographical location, kung bakit nagtatakip ng mukha ang babae, bakit tinatakpan niya yung buhok. Kasi nga, it create lust dun sa lalaki. And then, nagsimula na doon. Nag-open ng university sa Afghanistan at nakita ko doon sa history, majority of the students are women. There's nothing against that. Pero remember, from the beginning si Adam, paano siya nag-compromise sa Panginoon? Sinunod niya yung kasalanan ng asawa niya si Eva. And at the same time ngayon, yung mga women's lib, yung mga babae nagsimulang magtrabaho, kapag tinignan mo biblically, mukhang there's something wrong. Kasi God is a God of order. God see to it na nasa order yan. And then sa Afghanistan, pumasok na sa politics itong mga babae, and then natapakan na yung ego na nilagay ng Diyos sa lalaki, naging mas magaling na yung babae, and then hindi mo na pwedeng pagsabihan ito. Parang sasagot na sila. May pera na siya, may profession siya, may career na siya, and then bumagsak na. Hanggang makita mo, yung nakita natin sa generation natin, walang respeto yung lalaki sa babae. Pag tinignan mo yung history, there is a reason doon. Anong titignan natin dito? Biblically, parehas man ang sinasabi ni God eh. If we just obey and follow and listen to these instructions, hindi magkakaganito yung mga nangyari. At hindi ito sa Afghanistan lang. It can happen anywhere pag wala sa picture si God o kapag ang enemy ni God ang pinairal sa tao at kapag disobedience ang pinairal ng tao, of course, ang resulta nyon ay destruction. Democracy, ito yung gusto na lahat ng tao. Kahit yung mga street ministry namin, mga bata, bakit sila nasa street? They want democracy. Walang magpipigil doon, walang gigising doon, walang mag-uutos doon. Kahit yung mga adults, bakit gusto nila sa street? They want democracy. Sa street ka, pwede kang magpalit ng asawa every night. Democracy ang gusto ng Diyos. Kahit sa atin. Di ba? Ayaw mong pinapakialaman ka ni pastor, ayaw mong pinapakialaman ka ng magulang mo. You want democracy. Hindi ito yung dinesign ng Bible. Ano sinabi ng Bible? Dapat ang form of government natin is theocracy. Na ibig sabihin, ang namumuno sa atin, ang Diyos. Tapos ang Diyos, naglalagay siya ng mga pinuno natin, presidente, prime minister, senator, congressman. Dapat ganoon ang sistema. Na mga taong ito, ang pinakaulo nila ay si Kristo, ang Panginoong Diyos. Ito dapat ang form of government. Anong ibig sabihin? Theocracy. Ito yung ang rule of God ang umiiral. And America is the same. Remember before? Ang America is like parang flowing with milk and honey. Lahat ng tao nangangarap pumunta ng Amerika. At meron akong tip. Ngayong ka raw mag-apply sa Amerika,
10 multiple visa. Bakit? They lost their good relationship, we believe, sa Panginoon. Pera nila nandun in God we trust. Tingnan mo yung constitution nila, lahat yun kinuha nila from the Bible. Pero ngayon, hindi na nila pinapamuhay. Ngayon, eskwelahan, bawal ang Bible. Ngayon, eskwelahan, bawal ang mag-aral ng Bible, mag-Bible study. Ito dapat. Sabi siya sa Lucas 21:24, mamamatay sila, sabi ng Diyos, sa tabak, at ang iba'y dadalihing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyukaran ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahon itinakda sa kanila. This is the Gentile era. Sino yung mga Gentiles? Di ba ang mga pinili ng Diyos ay mga Jews? And then, so generally, pag hindi ka Hudyo, Gentile ka. And then itong Gentile, itong pinag-aralan natin, Babylonia, sila yung yung mga Chaldeans na to, matatalino, magagaling talaga. Sila yung pinakamagaling sa buong mundo. Pero sila yung nagsimula ng paggawa o pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kasi magaling sila eh. Kung magaling ka, self-reliant ka na. Ibig sabihin, mayaman naman ako, matalino man ako, ba't pa ako kailangan magkonsulta sa Diyos? Kasi sinabi ng Diyos sa Bible, you fail because you fail to consult God. Ba't pa magkukonsulta sa Kanya? May pera naman ako, may kalakasan, may karunungan naman ako. This is the Chaldeans ng Babylonia na pinag-aralan natin na itutuloy natin dito. At doon, ginamit ng Panginoon ang mga Chaldeans, mga pagan. Alam mo yung mga pagano, di ba? Sinusunog nila yung anak nila para ma-please nilang Diyos nila. Imagine mo yon. Anong klaseng Diyos yung umihingi sa'yo na handugan mo siya? Diyos nga siya dapat, di ba? Pero itong mga Diyos-Diyosan ng pagano, ito sila eh. Handungan mo ako, kung gusto mo akong matuwa ko, patayin mo yung anak mo sa harap ko. Pero ang totoong Diyos, ano siya? Yung kaaway mo nga, sabi ng totoong Diyos, mahalin mo. Patawarin mo yung gumawa ng kasalanan sa iyo. Yung gumawa ng masama sa iyo, sabi niya, gantihan mo ng mabuti. Doon pa lang makikita mo, anong klaseng Diyos ito mga sinasamba ng mga ito. At ikaw mismo, kung nandun ka man, sa Diyos na naghahangad sa iyo ng mga handog mo, medyo mag-isip-isip ka, ayaw ng Diyos na nandun ka. Sinabi na ng Diyos, hindi nagbibigay ng parusa o sakuna o anumang nangyayari ang Diyos na hindi maganda nang hindi siya nagwa-warning. Nagbigay siya ng warning several times hanggang sukdulan na kailangan niyang panindigan yung salita niya. Sabi niya, yuyurakan ng mga Gentiles. Imagine mo mga Israelita, bihag sila ng mga Chaldeans na mga Gentiles, mga Babylonians na sumasamba sa Diyos-Diyosan, na rebelde sila sa Panginoon. Nebuchadnezzar, simula ng times of the Gentiles at hanggang sa pagdating ni Jesucristo. Ito yung pinaka-importante sa Book of Daniel. Pinakita ng Diyos yung prophecy, magmula nung sabi niya sa mga taga Bethlehem, sa Jerusalem, na kung di kayo makikinig sa akin, ang parusa ko sa inyo, paalipinin ko kayo sa mga pagano. Mga pagano, ano nga, mga makademonyo nga, di ba? Pati yung panghuhula nila, lahat, pag ano na espiritu, mga espiritu ng mga patay, di ba? Para sana madalala siya. Pero ang pangako ng Diyos, nilagyan nga niya ng timetable 70 years. Baka naman in 70 years, sabi niya, magbago na kayo. And then, bago pa ginawa ng Diyos din, di ba? Natanda mo yung last lesson natin, kay Solomon. Pinagpaguran ng tatay niya, si Haring David. And then si Solomon, pagdating niya, lahat mayaman na lahat, sagana lahat, peaceful, walang gera, walang laban-laban. Pero nagsimulang mag-compromise si Solomon, di ba? Hindi siya nakontento doon sa 700 asawa niya, kumuha pa siya ng 300 na concubines niya. At ang pinakamasama dito, yung paglabag sa utos ng Diyos na huwag kang mag-aasawa ng foreigner. Kasi ang tendency, merong foreign God yan. At tendency, sabi niya, mapapasunod ka ng asawa o magsasamba ka sa Diyos. At nangyari nga. Ano resulta kay Solomon? Nagkaroon ng divided kingdom. Remember the 12 tribes of Israel? Na-divide yan. Yung 10 dito sa norte. And then yung 2 ang natira magkasama si Judah at saka si Benjamin. And then, itong 10 sama-sama,
itong sa south, si Judah at si Benjamin, meron silang haring mabuti. Pero alam mo itong 10 nagsama-sama dito na kalahi ng 10 tribes of Israel, ni isa, wala silang mabuting hari. And then pinakita ng Diyos kay Judas, kay Benjamin, tingnan niyo yung mga kapatid ninyo dahil suwaili sila, ito yung nangyari, pinabihig sila, nauna sila. God is hoping na itong si Judas, si Benjamin, matuto siya doon sa nakikita niya sa mga kapatid niya. Pero hindi pa rin. So dito pumasok yung kwento. Hindi talaga kayo makikinig sa babala ko, sabi ng Diyos, ipapakoker talaga kayo, magiging bihag kayo ni Nebuchadnezzar, magiging bihag kayo ng mga Chaldeans. Dito pumasok yung kwento ni Daniel. Sabi niya, matatapos lang yan. Ang times of the Gentile, matatapos lang yan. Take note. Matatapos lang yan, sabi niya, pag kayong lahat naniwala kayo na ako ay Diyos, sabi ng Panginoon. Until now, God is waiting. Doon matatapos, sabi ni Jesus. Ito yung magandang tignan mo. Bakit sinabi ni God to? Bakit ayaw nilang ilagay sa Bible ito? Kasi dito sinabi ni God yung mangyayari in the future na malinaw, na malinaw. At makikita mo dito yung position mo kung makikinig ka, nasaan ka dito sa timeline na ito? Nasaan ka? At kapag nakita mo yung katotohanan na gusto makita ng Diyos natin dito, mababago yung buhay mo. Kasi alam mo, ano ka dapat mamuhay ngayon. Kasi alam mo, asan ka doon sa timeline na yan. 28, di ba? Balikan natin yung 28, dugtong natin. Ngunit meron pong, sabi ni Daniel, meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga. At ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Yung last lesson natin, di ba? And then sabi niya sa 29, mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa inaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. And then yung last verse ng chapter 1, anong sinabi niya, di ba? Sabi niya, nandiyan kapakumbabaan, hindi po pinaalam ng Diyos to sa akin dahil magaling ako, kundi gusto lang ng Diyos po na malaman nyo yung mensahe niya sa inyo. Nandun yung kapakumbabaan niya din. Dudugtungan natin today, doon sa chapter 2, yung panaginip. Ano ba yung panaginip? Binigyan siya ng Diyos ng panaginip. Ang problema ni Nebuchadnezzar, pinalimot ng Diyos yun. Pero yung epekto ng panaginip nasa kanya. Hindi siya makatulog, hindi siya, bagabag talaga siya, yung takot na dulot ng panaginip nasa kanya. Ito yung dilemma ni Nebuchadnezzar. Ngayon yung panaginip galing sa Diyos, ang Diyos din, naniniwala tayo, ang gumawa ng paraan para kalimutan ni Nebuchadnezzar yon. Bakit kanya kailangan gawin yon? Para makapasok sa picture si Daniel. Para malaman ni Ari Nebuchadnezzar, nalaman ng mga Chaldeans na to, mga Babylonians na to, mga paganong ito, na meron talagang Diyos na buhay. Yung Diyos na sinasamba ni Daniel. So titignan natin sa Daniel 2:31 hanggang 49, mahaba siya, for the sake of time, kahit pakinggan na lang din nyo siya para hindi kayo mahirapan. So pipilitan natin na matapos natin yung ilan yan, 28 verses. So mahaba siya. And then sabi niya, yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Remember yung panaginip na yung kinatakutan ni Nebuchadnezzar? Walang maka-alam. So di ba hanggang sa pinapapatay niya lahat ng mga pantas, lahat ng wise men, pero ibinigay ng Diyos kay Daniel yon para pagkakataon na makalapit si Daniel sa Haring Nebuchadnezzar at may pakita niya na merong totoong Diyos na buhay. Ito yung Diyos ni Daniel, ito rin dapat yung maging Diyos natin. 31, mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Remember, yung takot nakita ito ni Nebuchadnezzar sa panaginip niya, pero takot na takot siya, pero hindi niya matandaan ano yon. Pero yung takot nandito pa rin sa puso niya. Hindi ito Diyos-Diyosa na. It's a very, very huge na rebulto. Na nakakatakot talaga. Ito yung sabi ni Daniel sa 31. Ito yung nakita nyo sa panaginip nyo na nakakatakot pagmasdan. So parang ito siya. Pinano ng artist na gano'n siya kalaki, napakaliit ng mga puno, di ba? Gano'n siya kalaki, ito yung kinatakutan ni Nebuchadnezzar.
And take note, yung pagka-rebulto niya, ito malalaman natin by the grace ni God, ano yung mga simbolo na yan? Anong kinalaman natin dyan? Ano ba yan? Kwento lang ba yan na pwede natin ikwento sa Sunday school? O kwento ba siya na pwede kong ipamuhay? Pwedeng baguhin yung buhay ko ngayon. 32, sabi niya, ang uli nito ay lantay na ginto, at pilak ang dibdib, at ang bisig. Tanso naman ang tiyan, at mga hita nito. Take note, 2 hita yan. So makita mo, ginto, anong kasunod niya? Pilak. Ano sa English yung pilak? Silver, tama? And then ito, bronze. And then ito, bakal. And then take note ito, later titingnan natin, pinaghalong bakal at saka ng putik. Yung putik, ito yung clay. Ito yung mga, kung may mga paso tayo na mga clay. O may mga clay na tiles na bubong ng bahay. So, sabi ni Rebulto, yung ginto, pagmasdan nyo, imagine nyo, yung ginto kasi, sinasa ulo, di ba? Yung ginto, mas mabigat sa pilak. Yung pilak, mas mabigat sa tanso. Yung tanso, mas mabigat sa pinaghalong bakal at putik. So nakita niyo itong Rebultong ito na pag inisip mo siya, hindi siya stable. Nakakita ka ng tao na ang laki-laki ng ganito tapos ang liit ng paa, parang ganon. So parang isang ganon mo lang, isang ganon mo lang tutumba siya, di ba? So, ibig sabihin dito, ang bigat-bigat nung tuktok niya. Pero pagdating dito, pahina ng pahina at dito makikita, bakit pinakita ni God ito? It's a kind of parang parable, di ba? Na symbolism, na hindi dinidiretso ni God, pero dito makikita mo pag nakinig ka, bakit siya ginto? Bakit yung pilak? Bakit mabigat sa taas tapos magaan siya sa baba? At ipapakita ng Diyos, ito yung mangyayari at kahit sa future, ito yung mangyayari. 34 sabi niya, verse 34, habang pinagmamasdan nyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng Rebulto at nadurog ang mga paa. Bakit sa yung tus ba tawag doon? Yung daliring 10 sa baba. Bakit doon? Bakit hindi doon sa ulo para bumagsak siya ng buong gano'n, di ba? So makikita mo rito, mamaya makikita mo na yung batong ito natipak sa bundok. Simbolo ng itong batong ito hindi gawa ng tao. At later makikita itong batong ito, si Jesus to. Na batong ito galing sa langit ito, hindi to gawa ng tao. Walang kinalaman ang tao dito. The same dun sa simbolo ng birth ni Jesus, walang kinalaman ng tao doon, right? Yung pagbubuntis ni Mary, walang kinalaman ng tao doon. It's work of God, work through the Holy Spirit. Yung resurrection ni Jesus, walang kinalaman din ng tao doon. Na walang kinalaman yung doktor na niresuscitate siya o binuhay siya. It's also gawa ng Diyos. The same dito. Imagine mo itong batong ito, galing sa langit to, walang participation ang tao. So ito yung sinasabi niya. Bakit hindi niya doon sa tinira, bakit dito? And then may imagine mo, pag in-imagine mo siya, ang laki-laki nung statue, di ba? Pero yung bato maliit. Maliit lang yung bato na tumama dito. Of course, perspective ng artist to. Maliit lang yung bato, kumpara mo, di ba dapat asteroid pa tawag doon? Na asteroid yung babagsak, malaki pa dito, di ba? Pwedeng dumating ngayon. Na ang laki-laki ng asteroid, tapos dadaganan to, di ba? Hindi Bakit? Pinapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Yung maliit na batong yon, hindi mo kaya yon. Yung maliit na batong yon, ay nandun ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng yan. At sana iyon na makita natin ngayong umaga. Then 35, verse 35, nalilito ako sa oras, no? Wala pang alas 7. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang nahiwang kahit bakas. So na-imagine mo na itong lahat to, merong small stone na tinira niya sa ilalim. Yung pinakamahina sa ilalim. Pinaghalong putik. Putik, again, is clay. I believe it's a baked clay, yung ginagawang tiles na inuurno yun Kaya kapag nabasag mo yon, parang there's no point of remedy na. At sabi niya, lahat yan ay tinangay ng
ng hangin. Remember, may mga sinabi rin si God na pinag-aralan natin na on that day, sabi niya, lahat ng bagay ay matutunaw because of heat. And then magiging pulbos siya, tatangin siya ng hangin, walang bakas na may iwan. The same. The same sinasabi niya ito, nagawa ng Diyos na walang pwedeng lumaban o makapagpigil. And then 35, sabi niya, samantalang tipak ng bato, kadugtong ng 35, samantala ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. So itong si Jesus Christ, di ba sabi niya, He will rule the whole earth. At makikita natin later on paano mangyayari. Ano yung kahulugan ng panaginip? 36, mahal na ari, yan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan ng panaginip. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ang pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. So lahat ng yung galing sa Panginoon, di ba? And then sinabi nga sa Romans 13:1, sabi niya, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So dito pinapakita ng Diyos sa simula pa lang, Old Testament, kay Daniel pa lang, lahat ng meron gagaling sa Diyos yan. At tayo alam din natin, ano mang talento, ano man ang binigay ng Diyos sa iyo, ano mang meron ka ngayon galing sa Diyos yan, ang goal ng Diyos, maibalik mo sa Kanya para sa Kanyang kapurihan. Ezekiel, sabi niya, tinawag siya ritong, for this is what the sovereign Lord says, from the north, I am going to bring against Tyre Nebuchadnezzar, king of Babylon. Ang tawag nga sa kanya, King of Kings, with horses and chariots, with horsemen, and a great army. Di ba sabi natin, King of Kings, ang Panginoong Yesus yun ah. Pero makita mo, take note, maliit na K. So pag malaking K yan, pag ginagamit ito sa New Testament, King of Kings, capital itong K, that belongs to God, and then yung maliliit na mga hari. So dito sabi niya, ganon, ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar. Bakit kailangan gawin niya yon? Para nga, i-chastise niya, o turuan niya, itong mga Israelita na talagang hindi na sila tumigil sa paglabag sa Diyos, lalo yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo. Next slide. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lahat ng para mangyari nga yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos is makita yung plano niya through Nebuchadnezzar at ginamit si Daniel sa pagkakataong ito. At 38, niloob ng Diyos na masakop ninyo, sabi ni Daniel, niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong yun. And then bakit ginto? Si Herodotus, siya yung isang mga historian na siya nagpatunay sa mga history books na not during the time of Nebuchadnezzar, grabe yung ginto. Siguro ilang dekada na yung nawala na yung Babylonia. Of course, nandun pa yung parang natira. Ilang 10 taon na nakaraan doon, pero nung bumisita si Herodotus doon, nakita niya yung grabing ginto. Nasabi niya, sa tanang buhay ko, hindi ako nakakita ng ganitong karaming ginto. So during his time, grabe ang ginto. Hindi lang yung gold-plated, mga solid gold. Hindi lang yung mga kutsara at tinidor, pati mga hamba ng pinto, pati na yung mga base, lahat yan, they are not gold-plated. They are pure of gold. Na yung panahon niya, kaya sabi ni Daniel, pinapakita ng Diyos, sabi niya, kayo po yung ulo na ginto. Siya yung pinakamabigat, siya yung pinakamahal, siya yung makapangyari in other sense. And then sabi niya, 39, ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian. So siya yung unang kaharian na sumakop o ginawang bihag.
ang mga lipi ng Diyos o mga anak ng Diyos sa ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. So makita mo yung isa sa mga kahulugan pala nito, yung mga kingdom nito pahina ng pahina. Pahina ng pahina, ang susunod kay Nebuchadnezzar ay mas mahina sa kanya. So parang ganito yung dream ni Daniel. Di ba nandun sila sa Babylonian Empire? Mga Chaldeans yan, andun sila. And then sabi niya, yung susunod, itong silver na yan, yung susunod na kaharian, sabi niya, yung magiging, siyempre mamamatay si Nebuchadnezzar. Ang susunod, Medo-Persian Empire, sabi niya, mas mahina kay Nebuchadnezzar. And then susunod doon, yung Greek Empire. Sino sa mga kilala natin Greek Empire? One is, I think, Alexander the Great, di ba? And then dito, Roman Empire. And then, dito, anong nandito na dapat? Yung 10 daliri sa paa. Yung pinaghalong clay at pinaghalong bakal. So ito sabi niya, ito yung mga simbolo niyan, kingdom pahina ng pahina. Pahina ng pahina. At tapos na ang mga kingdom na yan. Ito yung sa Greek, di ba? Si Alexander the Great. And then, nung mamatay si Alexander the Great, makita mo sa history, di ba? May mga namatay because of pagdadalamhati. Bakit? Kasi napaka-powerful niya, napaka-lakas niya. Ang nakakalungkot na, he died at the age of 32. 32 lang siya namatay, 32 years old lang siya nung mamatay. Hanggang ngayon, pinagtatalunan, ano yung kinamatay niya. Meron sabing na, wala pang dengue, malaria. Meron sabing nilason siya. Maraming mga ganun-ganun haka-haka, pero ang punto dito, ginamit ng Diyos yan para matalo niya itong mga taong ayaw pa rin sumunod sa Panginoon. And then 40, ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Anong kasunod ng Greek? Ito yung Romans, di ba? Kaya pag pumunta ka sa mga tourist destination, ano makikita mo? Mga structure na built by the Romans. Mga guho-guho. Pero ma-amaze ka. Mga haliging talagang napakataas na. Alam mo, during that time, mag-iisip ka wala pa naman silang crane. Wala silang mga modern machines So paano nila ginawa yung mga very huge, mga building na yan, mga arena na yan? Paano nila ginawa yon? Ganon kaano yung mga Romano. And then ngayon wala na siya. Nakikita mo pag namasyal ka sa buong mundo, ito mga ruins na mga structures na binild ng mga Roman. Ganon siya katatag. Ang Roman Empire, ewan ko kung may kukumpara mo siya sa ano na yung North Korea, sa mga, yung mga Mao Zedong, ang Roman Empire, ang simbolo sila ng, alam mo yung parang martilyong bakal, di ba merong martilyong maliit lang, pampako, merong martilyong parang pangbakal, na pwede mong i-crush kahit yung marmol. Ganito yung characteristic ng Roman Empire. Hindi, very strict sila kung bakit nagiging successful yung empire nila. And then ito na yan, di ba? Babylonian Empire, and then Greek Empire, ito na yung Roman Empire, ito yung dalawang binti. Bakit sa dalawang binti? Ayon sa history, merong mga general, kumbaga general ng pinaka-king, na sila yung ginamit ng king para i-conquer yung ibang territory. Merong dalawang king, kinonquer niya yung Egypt at saka yung Syria. Ito yung dalawang bakal na binti. At doon siya naging mas malakas sa kaharian nila. And then ito yung, sabi niya, nandito na, itong dalawang general dito, kinonquer nila yung Syria, at dalawang general, kinonquer nila yung Egypt. And then nawala na sila. Di ba? Makikita mo ngayon remnants. And then, sabi ng Bible kanina, we are under the Gentile dominion. Wala na nga sila Kasama ang Roma, kasama yung Rome, Italy. And then, nakakalimutan natin, pag tinin mo ron, ito, wala pa dun Itong kingdom na pinaghalo
yung clay, putik, o yung bakal. Na yan pa, hindi pa tapos. So ibig sabihin, tapos na yan, akala natin, ngayon sa generation natin, 2021, pastor, wala na yan eh. Di ba, mga ruins na lang yan eh. Wala nang mga empire. Ang Vatican nga, okay, nandyan ang Vatican, nandyan ang Roman Catholicism, nandyan, pero parang wala na eh. No, ang sabi ng Bible, babalik. Ibabalik niya yung power ng Roman Empire. Kung bakit may makikita kayo, di ba may mga sinasabi sila about Pope, na kesyo yan daw ang Antichrist, yan daw yung ganon. Dito nanggagaling yon. Magkakaroon ng pagbabalik ang Rome to take yung dating position niya. At malaki ang paniwala ng marami na may kinalaman doon ang Roman Catholicism. Kasi nandun yung power pa nila ang ngayon because they have the resources at nakakalat ang ng Roman Catholicism buong mundo, hindi lang dito sa atin. So, ito yung sinasabi, ito yung inaabangan nila, yung pagbabalik ng Roman Empire. And this includes the Roman Catholicism, ito yung mga Roman, this includes yung sa Italy, mga kayamanan na nandun sa Italy. And then, 1957 hanggang 1990, di ba may nagbubuo na mga grupo-grupo? Ito yung Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, West Germany, United Kingdom, Denmark, Ireland joined in 1973, Greece 1981, Portugal, Spain 1986, and East Germany 1990. Ito yung sinasabing, ang sabi ng Panginoon, on that day, yung 10 yun. 10, di ba merong 4 kingdoms? Wala na yan. Itong sabi niya, meron pa yung daliri sa paa, 10 yun eh. And then makikita mo, kung titingnan mo yung nangyayari sa buong mundo, nag-iipon-ipon na sila. Ano yung mga reasons nila? O tayong mararaming pera, ipon-ipon tayo, di ba? O tayong mararaming mga nuclear bomb, sama-sama tayo para powerful tayo. Ito yung sinasabi niya na pagbabalik niyan. Paano siya magiging babalik? Mahina naman siya. Sabi niya, ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Remember yung bakal, tapos hinaluan mo siya ng tisa, yung tisa, and then pag tinignan mo yung tisa, madaling madurog yon, but the steel will remain yung strength niya bilang bakal siya. And then 42, ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Nakita mo yung picture kanina? Yung tisa niya parang ganito. Di ba? Pag tiniktik mo lang ng konti yan, basag yan eh. At pwede mo siyang durugin into powder. So pinaghalong ganito at saka yung bakal. Sabi niya, ito yung pagbabalik ng Roma. Paano ko i-reconcile sa isip ko na yung malakas at saka yung mahina pinagsama, simbolo ng bakal at saka ng putik? Paano mangyayari ito? Ito ngayon, di ba sabi niya, yung Babylonia kay Nebuchadnezzar, 70 years. Katulad ng prophecy, sabi ng Diyos, in 70 years, matatapos yung pagdidisiplina ko sa inyo diyan. Ang kagandahan lang, gusto ko makita nyo rito, even sa pagdisiplina ng Diyos, sa pagpaparusa ng Diyos, alam mo, nandun yung pagmamahal niya eh. Nung ginawang bihag, ang mga Israelites na mga pagano, gumawa ang paraan ng Diyos na dapat nandun si Daniel. Nandun yung 3 kaibigan ni Daniel. At ang mga taong ito ay ginagabayan ng Diyos, matuwid na tao sila, para proteksyonan pa rin itong mga bihag. Kasi dinidisiplina sila ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, after 70 years matatapos yun. And then 70 years nagaling Babylonia, and then kinonquer siya ng Medo-Persia, di ba? Matagal yan, 200 years yan, alos yan, papalit-palit ng king. And then yung Greek, ito nga si Alexander the Great, 185 years. Pero ang Rome, makita mo siya, 622 years. Ganyan siya ka-powerful. Sinasabi ng Bible na yung parang martilyo, kanyang durugin kahit yung marmol. Parang pag dinurog mo pero ganun. And then, sabi niya, hindi pa tapos to pagbabalik ng Rome, the future. So nasaan tayo? Nandito na tayo. And then dumating na si Jesus. Nung sinulat ito, wala pa si Jesus. I mean, nandun na sa prophecy, pero yung Jesus birth, wala pa.
Yung crucifixion, wala pa. Resurrection, wala pa. But this was also prophesied more than 2,000 years ago. No, before Christ pa. Kaya makita mo yung mga time, di ba? Before Christ, before Christ. And then before Christ, inabutan ng pagsilang na ni Jesus dito. Di ba? Yung 476. And yung 476 ngayon, 2021 tayo ngayon. Until now, ito yung inaantay. Ano yung future kingdom na yan? Ano yung 10 daliri na yon? Totoo ba yan o prophecy lang? Ito nga nangyari nga yan eh. Tapos ikaw hindi ka pa maniniwala sa Bible. Lahat ng prophecy nangyari nga, ginawa ng Diyos. Lahat ng prophecy sa Old Testament, lahat sila nangyari sila sa New Testament para ipakita ng Diyos. Walang mali ang Bible. Kung gagamitin mo siya sa buhay mo, magiging maayos ang buhay mo. 43, verse 43, ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaring paghaluin ng bakal at putik. Makita mo sa Revelation, hindi tatagal. Gaano katagal? 3.5 years. Ang sabi sa Revelation. Sabi niya, magkaibang lahi. Hanggang ngayon nga sa New Testament, di ba? Kung ikaw Kristiyano ka, mananampalataya ka sa Diyos, sabi niya, huwag ka mag-aasawa ng hindi Kristiyano, ha? Huwag ka makipamatok sa hindi mo kakalahi. The same. Paano na-divide ang kingdom ni Solomon na napakarangya, walang peacetime, walang gulo-gulo, lahat ng kasaganaan nandun, lahat ng kasiyahan nandun. Na-divide siya because ang tuson niya, huwag kang mag-asawa ng hindi mo kalahi. Do not marry a foreigner. Meron ngang study na, ewan ko, how accurate it is medically. Kapag ang Pilipino nag-asawa ng Japanese, meron sinasabi na you can mix their gene o yung blood nila. Sa siblings nila, sa anak nila, merong hindi masyadong normal na bata. So the same principle, sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa ng foreigner, and dito, pinagsama yan. Malakas dati ang romance. Ang sabi ng Bible, babalik siya, di ba? Pagbalik niya, bakit siya mahina? Mag-invite siyang hindi Roman. So, naisip mo ba? Kasama kaya Pilipinos doon? Na tayong mahina, tapos sila yung malakas. So, sabi ng Panginoon sa prophecy niya, pinasabi kay Daniel, pinapanaginip niya kay Nebuchadnezzar, ito yung mangyayari in the future. At nandito tayo ngayon, 2021. Ito yung natitira, sabi niya, 10 daliri ng paa, pero mahina sila. Bakit sila mahina? Pinaghalo yung bakal at saka yung putik na hindi naman dapat kasi mahina yung putik. Pero sabi niya, simbolo ng mga nations yan, mga kingdom, mag-iipon-ipon sila. Parating sabihin na natin na ito meron siyang 100 na missile. Ito 100 missile. Sabihin na natin lahat ng 10, meron silang tigwa 100 missile. Paano sila magiging mahina? Ibang kultura ng isa, iba yung kultura ng isa, iba yung ugali ng isa, iba yung ugali ng isa. And then makita mo, magkakagulo-gulo sila. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, magmahalan kayo. Ang gusto ng isang kingdom, sabi niya, unahin natin yung Pasay na bombahin. Sabi ng isa, hindi, unahin natin yung Tarlac. so sa ganun, magiging mahina sila in a sense, pero sabihin natin, they have all this power ng mundo. Pero ginawa ng Diyos, magiging mahina sila kasi pinag-asawa yung magkakaiba. Parang from the beginning, sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa ng foreigner. And then ngayon, di ba, 1955, 2011, mas luma yung kanina. Ito, merong time na inabutan nyo na siguro sa news yan, 10. Ito ba yung 10 daliri sa paa? Nagsabi, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom. Ito ba yung Roman Empire na babalik na inantay ng mundo para ma-fulfill yung prophecy niya? And this is 2021. And 2011 yan, yung pinaka-last na yan. And then, 7. The other week lang, nakita nyo sa news yan, di ba? Na meron ng G7. Yung G7 na yan, last week lang na, because of Afghanistan. Prior sa Afghanistan, nag-ano na, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States,
and the European Union. Pastor, di ba 10 yun? Ke 9 sila ngayon, ke 5 sila ngayon, ke 20 sila ngayon. Ang sinasabi ng Diyos, yung tinakda niyang panahon, ang aabutan niya 10. So ang point ko dito, ang gusto niyo makita ng Diyos sa 2021 tayo mga Kristiyano, on the process na ito, it can happen tomorrow. It can happen tomorrow na bigla sila nag-10, yun palang inaantay ng Diyos, pero hindi yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, on that day, merong 10 ito na magiging kalaban ng Diyos, magsama-sama sila, pero ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Anong inaantay talaga ng Diyos? Anong inaantay ng Diyos? Na itong mga taong pinili niya, yung mga Diyos, kasama tayo doon Extended family tayo, kumbaga ng mga Hudyo, kasi naniwala tayo kay Kristo Inaantay niya, yung nanay mo, maniwala kay Jesus. Inaantay niya yung kapatid ko, maniwala kay Jesus. At kapag nangyari yon, tatapusin na ng Diyos to. And then aabutin niya, para iligtas niya yung mga anak niya, aabutin niya itong 10 yan. Sabi ng Bible, 10 yan. At doon yung bato na natipyas sa bundok, sabi niya, doon niya sisirain yung malaking iribulto ngayon na panaginip ni Nebuchadnezzar. 43. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik at pag-aasawa ng magkaibang lahi, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maring paghaluin ang bakal at putik. Remember these countries, sabi natin kingdoms, nakadepende sila sa sarili nilang kakayahan. Nakadepende sila sa kayamanan nila. Nakadepende sila sa power nila. Ngayon sa nuclear na natakot si DJ. Ang kahulugan ng, sabi niya, magkakaibang lahi pinagsama-sama. And then, sabi niya sa Revelation 13, di ba? Sa Gomez Mansion, pinag-aralan natin to Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito hindi matay, ito'y gumaling. May gitna yan, tinanggal ko na lang. So, sa Revelation, ito yun Pastor, patay na yung Roman Kingdom, wala na, puro mga ruins na. Sinabi nga sa Bible akala mo lang patay na siya. Pero siya'y mabubuhay na muli. At ngayon, nasa process siya. Na nag-gather siya, sabi ng Diyos, magiging 10 sila, pero ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya, yung 10 yan, parang isang tipak na bato maliit lang. Si Kristo yun, dudurugin niya yun. And then sinasabi nila, nandun yung Antichrist, na papasan niya siya kung ano-ano yun. Pero ang timeline ng paniwala natin dito sa ECF, di ba, ang tinuturo ko, sabihin na natin, na paniwala natin yung church age ngayon yun, di ba, 2021, and then rapture. And then rapture, yung tribulation na 7 years. Di ba? Dito, kinukondisyon na ngayon. Pero during those rapture, wala na tayo doon. Kinuha na tayo ni God during the rapture. Ang sinasabi niya rito, Antichrist, and then, ang susunod dyan, yung Armageddon, Battle of Armageddon. Na naniniwala sila, naniniwala ako, itong perspective na, wala akong yan. Ito yung Dome of the Rock sa Israel. Doon sa Mount of Olives, naniniwala ako na doon magbibiyak yung sinasabi niya sa Revelation. So ito yung sinasabi ng Panginoon. So, tribulation, and then, bago matapos ang tribulation, di ba, ito yung maggagather itong mga powerful kingdoms. Lalabanan nila. Sino lalabanan nila? Yung mga na-save ng tribulation. Di ba sabi ng Bible, yung na-save ng tribulation, marami yun. Kasi kung ikaw ba naman mararanasan mo yung rapture, tapos may mag-evangelize sa'yo, hindi ka pa ba maniniwala? Maniniwala ka na. Kasi, alimbawa, si AJ, meron kang kapatid, hindi Kristiyano. Di ba nagkukwentuhan kayo, kumakain kayo ng cheese curls, di ba? Sarap-sarap na kayo, kahit na ang lalaki na ninyo, kakain pa rin kaya, di ba? And then makita mo biglang nag-rapture. Nakita ng kapatid mo na wala ka. Ano sabi na ito yung sinasabi ni Kuya AJ. Na pag-rapture daw, yung mga naniwala kay Kristo, biglang mawawala. Hala, naiwan tayo. Dapat meron ka 666. Kasi hindi ka makabili ng grocery. Yun na, kaya sabi niya, yung 144,000 na kukunin niya
tig to 12,000 per tribes, di ba? Doon manggagaling yun. Sa lineage ni Judah, akala mo wala na sila, pero doon sa lineage nila, sabi ni God, merong mga remnants doon. And then 144,000 kasi 12,000 times 12 tribes, 144,000 from the 12 tribes of Judah. Sabi niya, may iwan sila sa tribulation, hindi sila mararapture for the purpose of ma-evangelize nila yung natira. At ang sabi ng Bible, mas marami yung maniniwala during that time. Kasi precisely, naranasan nila o na-witness nila yung rapture. Kaya lang, mahirap. Kasi nga parang nangyayari sa Afghanistan, Jesus ka? Opo, puk. Ganun lang yun, di ba? O, hindi ka Jesus? O, sige. Anong gagawin mo? Will you deny Jesus? Kasi pag, maniwala kay Jesus, opo, puk. Ganun lang, di ba? So, ito yan. So, al Battle of Armageddon, magsama-sama ito, di ba? Ang sabi sa prophecy, yung 10 yon, pinakamalakas na country, sabihin na natin sa buong mundo. And then, lalabanan nila itong kokonting mga Hudyo na remnant, mga natira ng mga pinatay sa digmaan, pinatay ni Hitler, di ba? Itong mga natirang ito, lalabanan nila itong kokonti. Pag tinignan mo sa map ang Jerusalem, ang Israel, titignan mo ang liit na niya. Tapos titignan mo pa yung Jerusalem, ang liit niya. And then pag sumasamain mo itong may mga missiles na to, esa mo pang North Korea dun, di ba? Anong mangyari sa maliit na yon? Pero sabi ng Diyos, dun sa Mount of Olives nga, nandito yung Temple Mount, at yung Mount, mabibiyak yun. And then, ano sabi ng Bible? Tatahimik. So itong 10 countries na sinasabi ng paa, daliri ng paa, nagsama-sama sila. O ikaw, 5 missile ka, ikaw 3, ikaw 5, ganun na sila. O sabay-sabay natin. On my count, 1, 2, 3, di ba? Sabay-sabay gumano ng missile. Ang liit-liit lang nung Baka pag pinagtakmak mo yung missile, baka mas marami pa sila dun sa dudurugin nila, di ba? Pero sabi ng Bible, biglang tatahimik. Yun na yung, sabi niya, tapyas ng bato, matitibag sa malaking bundok, dudurigin niya itong 10 ito. And then pagdurog niya, anong kasunod sa timeline natin? Millennial Kingdom. Bababa si Jesus, kasama ng mga na-rapture, and then magkakaroon ng resurrection pagkatapos ng tribulation. Sama-sama dito, itatali si Satan, pansamantala. So, 1,000 years, yung sabi niya na, I will build my kingdom again. 1,000 years, walang temptation because Satan is bound temporarily. And then sagana, walang sakit, walang COVID, walang virus, hindi mo kailangan ng vaccine. Because God, nandun siya, si Jesus. Hindi mo kailangan tong ilaw, He is the light. Hindi mo kailangan hindi ka magugutom because Jesus is the bread. So, 1,000 years yun. And then after 1,000 years sa timeline natin, Millennial Kingdom. After na Millennial Kingdom, yung tinaling si Satan, pakakawalan siya uli. Di ba? So, God, ba't mo naman kasi pakakawalan? Peace time pinakawalan mo naman. Pero sabi ni God, temporarily, a short period of time lang. And then, after nun, of course, maggugulo na naman siya kasi demonyo nga siya. Kasi masama siya. Ang taong masama nga, di ba? Kahit ang tao, pag masama siya, gagawa siya ng masama kasi masama siya. So, nature niya yun. Pero after nun, yun na. White throne of judgment. Paisa-isa tayong haharap sa Diyos. Paisa-isa. And then, that's the final judgment. Kung hell ang tao, hell siya. Kung heaven, heaven siya for eternity. So ito pinakita sa panaginip ni Nebuchadnezzar, yung mangyayari. At napaka-importante ito sa isang mananampalataya na alam mo nasaan ka dito. O yun ba'y kwento lang ba yan? Yan ba'y Bible lang yan? No. This is word from the Lord na sinasabi niya, remember sabi niya kay Daniel, siguradong mangyayari yung mga yan. Yung panghuling kaharian, ito yung verse 44 hanggang 45. 44, sa panahon ng mga hari ngayon, ang Diyos sa kalangitan
ay magtatatag ng isang kahariang hindi may babagsak kailanman, di masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at ang mananatiling ito magpakailanman, kaya't hindi na makakabangon ang mga yon kahit kailan. Di ba nawala yung Roman Empire? Pero babalik siya, di ba? But during this time, pagpasok ng Millennial Kingdom, permanent na yon, sabi ng Diyos. Wala na yon, wala nang magagawa. And then, after ng Millennial Kingdom nga, it's white throne of judgment. Ito yung pagharap ng tao sa Diyos pa isa-isa. So ito yung gagawin niya, sabi niya, yung maliit na batong yung dudurugin. And then, kapag bimagsak to, sabi niya, pagbagsak niya, durug lahat yan. Tapos iisipin mo, pilosopo ka di ba? Merong pilosopong tao pastor, hindi mo naman madudurog yung bakal ng bumagsak lang. That's the power of God. Ipapakita niya sa'yo na yung, sabi niya kanina, magiging pulbos yan. Tapos, siyan ay may panangangin. Wala kang makikitang naiwang bakas. Then 45, katulad ito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Malnari, ang mangyayari sa hinaharap ay pinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. This is many years before Christ. Pero sa atin, nakita natin, all those things came to pass. Nangyari talaga yon. Hindi ka pa ba maniniwala sa Diyos na sinasabi ng Bible? And then, si Kristo yung batong yon. Ang makikita mo sa Bible, marami yan. From Genesis pa lang Genesis pa lang makita mo na ang bato na kanlungan ng Israel. This is Genesis. Wala pa si Jesus, wala pa yung mga yan. Sinasabi niya, yung batong yun ay si Jesus. Kasi siya yung bato ng Israel. Kanlungan, siya yung tagapagligtas, siya yung kanlungan, siya yung takbuhan nila, siya yung refuge nila. Sa simula pa lang sinabi na yan. And then sa Psalm 118:22, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. This is Jesus. Yung tao na pinako nila sa cross, yung tao na pinagsipasipa nila, yung tao na pinatay nila, si Jesus yun ang bato na kailangan natin natutulong sa atin. Isaiah 28:16. Ito ngayon ang sinabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion, Jerusalem, di ba? Mount of Zion, pinag-aralan natin. Ang batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtitiwala rito ay hindi mapapahiya. Di ba? Kinanta natin kanya, my firm foundation. Yung mga ganong klaseng, ito yung si Jesus na hindi lang kailangan mo, kundi kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo at kailangan ng pamilya mo at kailangan ng bansa natin kahit na ibang bansa. Sabi niya, yung Mount Zion na yan, pipiliin mo ba yung Mount Zion na yan o yung Mount Sinai? Yung Mount Sinai, magdepende ka sa sarili mo. Punta ka sa Mount Zion, di ba pinag-aralan natin, magdepende ka o dumibende o magtiwala ka sa Diyos. Ito yung sabi niya. Ano yung ginamti pala si Daniel? Of course, ang Diyos, pag gumawa ka ng tama, may ganti pala. Pag gumawa ka ng mali, may parusa. So, hindi man nagbabago yung style niya. Blessing and curses. Yan pa rin ang ginagamit niya. Na, sabi niya, kapag ginawa mo yung maling yan, susumpain ka. Paparusahan ka, didisiplinahin ka. Pero pag ginawa mo itong tamang ito, sabi niya, gagantimpalaan kita. The same God. From Genesis noon pa, hindi nagbabago yung style niyang pagiging Diyos ng sanlibutan. 46, sabi niya, yumukod si Haring Nebukadnezar na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos inutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Alam mo, napakaganda ng Tagalog natin. Sa Bible School, pinagtatalunan yan. Sabi niya sa iyo, classmate, hindi totoo yan. Imaginein mo, isang pagan king, ginawang Diyos si Daniel? Hindi sa ginawang Diyos. Ano sabi ng Bible? Nagbigay galang. Pag tinignan mo sa English yan, kumisang ginagamit lang, the king Nebuchadnezzar bowed down to Daniel. Palang, hindi niya ginawang Diyos. Ang nakikita mo dito, pag pinag-aralan mo talaga siya, makikita mo na, bakit siya yumukod kay Daniel? Kasi nakikita niya, yung Diyos ni Daniel ay totoong Diyos.
There was revelation to Nebuchadnezzar. Kaya lang, because he's a pagan king, is bad. Sabi ng Diyos, kahit na may tenga yan, di mo nakakarinig dyan eh. Kahit may mata yan, di mo nakakita ng katotohanan yan eh. Because, hindi kaya ng tao. I cannot change you. Your parents cannot change you. Somebody can brainwash you. Kaya, nakita niyo yung hirap sa gospel. Ano yung gospel? Magandang balita. Bakit ang hirap? 10 taon, 20 years, pinagpipray mo, hanggang ngayon nagpapasa ka ng messages, hanggang ngayon naghahanap ka ng mga word of God para ma-evangelize mong taong yan, para ma-present mo yung gospel na yon. Pero ang sabi ng Diyos, kasi sabi niya, may mata nga siya, hindi nakakita yan. May tenga nga yan, hindi nakakarinig yan. So kahit, I have to admit, na kahit anong gawin ko doon, kahit na tuwing birthday niya, bibili ko siyang pinakamahal na Bible, wala mangyayari. Kaya ang sabi ni, alam na natin, salvation is of God. Anong pwede ko lang gawin? Panginoon, tulungan mo naman po ako. Naubusan ako ng boses dito eh. Sabi ng Diyos, sinabi ko naman sa iyo, may tenga nga yun, di nakakarinig eh. Kaya pala sinabi niya, a man must be born again from above. Gawa ko yun. Ang gagawin mo lang, mahalin mo lang yan. Do not give up. Yayain mo sa simbahan. I-text mo pa minsan-minsan. Kapag may pera ka, ilibre mo. Mamumuhunan ka talaga. Time, resources, money, patience, lahat yun. Kasi pinapalanan ni God na the same sa 10 kingdoms na yan. Pinagmamalaki nyo yung dami ng arsenal ng nuclear bomb nyo. Pinagmamalaki nyo dahil nasa top economy ang bansa ninyo. Ipapakita ko sa inyo, sabi ng Diyos, I'm the sovereign God. Ako naglikha ng lahat niyan. Ako lang ang pwedeng gumawa ng anything. So hindi po siya ginawang Diyos-Diyosan. Na-realize lang na Nebuchadnezzar na itong Diyos ni Daniel ay totoo. Imagine mo, 17 years old, meron siyang paninindigan na pinanindigan niya yung pagtitiwala niya sa kanyang Diyos para malaman ni Nebuchadnezzar merong totoong Diyos. 47, sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siyang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. So nakita mo kung bakit naniniwala tayo na hindi sinusubukan ni Nebuchadnezzar yung mga wise men. Talagang pinalimot niya sa kanya yung panaginip. Para may taas, may lagay doon si Daniel. Ba't mag-ilagay sa Daniel? Hindi lang para i-reveal ito yung katotohanan kay Hari Nebuchadnezzar. Kundi ipakita ng Diyos na kahit na pinabihag kita, kahit na naging alipin ka dyan, kahit na tinalo ka ng mga kaaway mo, nandyan ako, aalagaan kita. Paano ka aalagaan? Isa sa inyo gagawin kong prime minister. Nasa posisyon si Daniel. Nakita mo yung pagmamahal ng Diyos? Kahit nakakulong ang isang tao, gagawa ang paraan ang Diyos maramdaman ng taong nakakulong na yon na merong Diyos nagmamahal sa kanya. Kung bakit makikita mo, may Bible study sa kulungan, merong feeding sa kulungan, may nagbibigay ng Bible sa kulungan, may mga nagpipray sa kulungan. Afghanistan, the whole world ngayon are praying for them. Ba't may gagawin ng Diyos? Ito yung sabi niya, papakita ko, sabi niya. Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Imagine mo, lahat ng mga wise men, di ba? Mga espiritista, mga manghuhula, mga nagbobolang kristal, di ba? Ang head nila ngayon, si Daniel, di ba? And then sabihin nung may bolang kristal, sabi niya, Prime Minister Daniel, sinasabi po ng bola ko ganito. Ano sa tingin mo sasabihin ni Daniel? Wala yung bola-bolang yan. Hindi mo ba nakita yung nangyari kay Hari Nebuchadnezzar? Imagine mo ito, the same sa'yo. Ilalagay ka ni God sa posisyon na meron siyang paggagamitan sa iyo na very amazing. Kaya lang, paano kanya gagamitin kung di ka magpahanda sa kanya? The same kay Daniel.
kailangan niya makinig, kailangan niyang i-memorize yung salita ng Diyos, kailangan niyang pag-aralan ito para masunod niya ito by the numbers kasi yun ang inaantay ng Diyos. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, meron siyang, di ba, sila yung nagsimula. Chaldeans, sila yung nag-introduce ng mga false god, false religion. Nagsimula dyan yan during the time of Babylonia. So itong si Nebuchadnezzar, meron siyang Diyos na Shaddai ang tawag. Itong si Shaddai ito, ang paniwala ni Nebuchadnezzar, malaki siyang bundok. Nandun yung Diyos na si Shaddai, na tinatawag din siyang Belmoradak, di ba? Kaya sa lineage nila, si Belmoradak, isang pangalan ni Marduk. Remember, pinag-aralan natin si Diyos si Marduk. And then, alam mo ba yung mga anak nila, because they believe in the false God, pinangalan sa anak nila, may Marduk, may Belmoradak. So anyway, itong si Nebuchadnezzar, ito yung pinaka-cheap na Diyos-Diyosan niya. Ito yung pinaka-una sa mga Diyos-Diyos. Marami silang Diyos-Diyosan, di ba? Itong si Shaddai. Nung malaman niya, itong panaginip ni Daniel, na-realize niya. Kasi itong si Shaddai ito lang yung tumalo kay Tiamat. Ito yung pinakakalaban nila during that time. Remember, pag pupunta ka ng China, meron pang mga building nakadesign yan, mga dragon. During the time, dragon. And then dragon na yan, bumubuka ba ng bumubuga ng apoy. Paano kung di pa siya nag-toothbrush, di ba? Tapos binuga ka ng apoy, di ba? So, ganyan yung... alam niya, Nebuchadnezzar, tinalo ni Shaddai yan si Tiamat. Kaya lang nung nireveal ng panaginip, through Daniel, ang katotohanan ng Diyos, parang doon na-realize niya, ni Nebuchadnezzar, ang Diyos mo, Daniel, parang sinasabi niya ganon, ang Diyos mo, Daniel, siya pa talaga yung tunay na Shaddai. Alam mo yung ganon, na-reveal sa kanya, siya pala yung tunay na Shaddai, yung maliit na batong yon, iguguho niya yung very, very huge na rebultong yon. Sabi niya, kaya yon, nabago siya, kaya lang, hindi plano ng Diyos na iligtas si Nebuchadnezzar. So kahit naniwala siya, na-reveal sa kanyang katotohanan, parang sinabi ng Diyos, hanggat hindi ko inihipo yung taong yan, may tenga man yan, di nakakarinig yan. Kapag hindi ko binlesan, may mata dyan, di nakakarinig. The same sa iyo. Kahit umupo ka dyan every Sunday, until such time na God will touch your heart, walang mangyayari. So nakita mo yung kulang natin? God, gusto ko pong makinig pero hindi mo ako tuturuan, hindi ko kaya yun. Kasi ikaw yung pwede magbukas ng tenga ko, ikaw ang pwede magbukas ng mata ko. Kahit na lakihan pa ni pastor yung font niyan, isang frame, isang letter, hindi ko pa makikita yan. Without your grace, wala man po ako magagawa. So nakita mo yung kulang sa atin. Pag nag-worship ka, God, tulungan mo po ako, gusto ko mag-worship sa iyo eh. Kung di mo ako tutulungan, wala pong mangyayari. Pero yung follower ni Shaddai, si Nebuchadnezzar, buong Babylonia, nakita nila yan, pero there was no salvation because salvation is of God. Sa Kanya lang talaga yon. Pero for a while, yung pahayag na yon nag-open sa eyes ni Nebuchadnezzar. 49, hinilang naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya makapanali sa palasyo ng Arali. Kasi siya yung prime minister. Diba, nakita natin even at the age of 80 years old, patuloy pa rin siyang tumitingin sa parte ng Jerusalem, praying, claiming the prophecy will happen. Claiming, alam niya, God, 70 years lang kami sa Babylonia, palalayain mo kami. Kaya lang, because hindi pa sila nakinig kay God, merong another kingdom na naging bihag sila. Hanggang sa, ngayon nga, naghahantay na lang dun sa 10 na ang Diyos na yung mamamagitan. Kung susundin lang natin ang Diyos, ilalagay niya tayo sa lugar na pinangarap natin. You don't have to strive. It was a gift ng Panginoon. So siguro makaka-relate kayo dito eh. You are part ng worship team, you are part ng ECF. Kung titingnan mo, it's not because you want it eh. Hindi ka gumawa ng paraan. Ang Diyos ang lagay sa inyo. Kung bakit makita nyo, you came from different places, you came from different backgrounds. Ang reality,
ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. It's not dahil gusto mo. So the same, kung tayo lang ay susunod sa Diyos, gagawin niya yung pinakamagandang plano niya. And then the Israelites the same. May magandang plano ang Diyos, sure yun. It will come to pass. Kaya lang, patuloy sila sa katigasan ng ulo. Instant na sundin ng Diyos, sinusunod yung sarili. Kahit sa oras na pagpaparusa at pagdidisiplina ng Diyos, naroon pa rin ang pagmamahal niya sa mga anak niya. So may makikita ka, di ba, nasa kulungan pero may pupuntang pastor, magba-Bible study. Minsan makita mo nasa kulungan, may magpapadalang feeding. Dinidisiplina ka ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Diyos. The same. Ginamit ng Diyos ang Babylonia, pagan society, mga pagano, nagsasamba sa Diyos-Diyosan, mga kaaway ng Diyos. Pero God see to it, nandun si Daniel. Imaginin mo, si Daniel na prime minister ng Babylonia, nandun yung mga tao. Remember si Moses? The same. Pinaalaga, pina-adapt sa king, sa princess, di ba? Pero gagamitin ng Diyos para si Moses. Hindi tumalikod si Moses sa Panginoon kahit na the same kay Daniel, tinuruan sila ng kultura ng mga Chaldeans. Tinuruan sila ng siyensya ng mga Chaldeans o Babylonians. Pero hindi nila hinayaan yung pananampalataya nila ay mawala. Sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos at gagawin ng Diyos ang magandang plano niya sa atin. Because He's a good God, parating maganda yung plano niya. So, tulungan tayo ng Diyos na itatak sa puso natin, katulad ng sabi niya, the new covenant, sabi niya, isusulat niya sa puso natin at sa isipan yung salita niya. Kaya lang, you have to do something, i-open mo yung sarili mo kasi God hindi niya isasaksak yung sarili niya. So the same, if you want to, kung gusto mo maintindihan ng salita ng Diyos, kailangan mo humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam mo yan eh. Alam mo yan na tuwing the word is being preached, di ka ba nagtataka? Ang daming mga hadlang. Ang gusto lang ng devil, ma-miss mo yung word na yon. At huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan kasi meron ng ginawa dapat ang Diyos sa'yo, on your part, dapat matanggap mo yon. End times, how close we are, sana makita natin sa lesson na yon. Nandun na tayo dun sa future kingdoms, that will be the end. Ang fourth kingdom, tapos na, Romans, pero ang sabi nga niya, ibabalik sila uli, magpo-form sila ng 10 kingdoms, yung daliri sa paa, nandun tayo ngayon. How close we are? Dun sa G7. It can be today, it can be tomorrow. Ganun tayo ka-close sa end times. And then, tribulation, and then the millennial kingdom. Tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo nga po. Biyaya mo lamang po talaga, O Diyos, na ito ay maalala po namin. Pero kiniklaim po namin yung promise mo na nasa biyaya mo nga po, isusulat mo ang mga ito sa puso't isipan po namin. Meron ka na pong ginawa, ang part namin ay kung paano po namin matatanggap yon. Kami po yung receiving end, kaya tulungan mo po kami. Ama, salamat po sa salita mo nga po. Patuloy po pong itong gamitin, hindi lang po sa amin, pati na po yung mga kapamilya po namin na sumasabay po sa online, yung pong mag-worship o makikinig, manonood po ng recorded message na to, O Diyos. Abutin mo po sila, kami lahat, ng iyong mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan. At Ama, salamat po sa kabutin mo po sa buhay po namin. At ngayon po, O Diyos, ay gusto ka po namin sambahin sa pamamagitan po ng mga handog po namin. Tagapin mo nga po, O Diyos, ang pagsambo po namin, tagapanuri po yung mga handog namin. Magamit po ito para sa furtherance po ng kingdom mo. At tulungan mo po kami, O Diyos, na maging good steward po, maging mabuting katiwala po sa lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin. At ang promise mo po, O Diyos, ibabalik mo ito sa nagandog sa iyo ng siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. Tanggapin mo nga po, O Diyos, aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Salamat po, Ama. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Jesus, 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 Jesus
Let Him fill your soul. Let Him take you in His arms and make you whole. As you give your life to Him, He'll set you free. You will live and reign with Him eternally. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Baka meron kang na-invite sa worship nyo sa bahay. Bakit hindi natin siya kantahan? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Salamat po at sana ingin natin sa Diyos na na makapunta na kayo dito sa temple, sama-sama tayo makapag-worship sa Kanya. Tayo po ay tumayo para sa benediction. Salamat po, Ama, sa biyaya mo nga po. Salamat po sa salita mo, Diyos. Ama, pagpapalang galing po sa iyo ay binibigay ko po. Salamat po na pinayagan mo po na nandito yung worship team. At Ama, idamay mo po, O Diyos, wala ka pong lalampasan, pati mga kapamilya po namin, kamag-anak, kaibigan, mga mahal sa buhay na sumasabay po sa live streaming, O Diyos, maring sa recording, maring bukas po, yung mga kaibigan po namin nasa ibang bansa, O Diyos. Ikaw po yung magparanas po sa amin ng kapangyarihan mo po sa buhay po namin. Alam po namin may gagawin kang miracles sa darating na linggo, O Diyos. Bigyan mo nga po kami ng gabay at kasiguraduhan na nandyan ka po. Hindi ka po namin makakalimutan dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapala. Wala ka pong lalampasan, O Diyos. Abutin mo po ang bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Kantahin natin ang Diyos. Pagmasan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you po. God bless you.